Buksan na sa katapusan ng Marso ang bagong Home Care Worker Immigration Pilot Program ng Canada. Pero may babala ang isang eksperto sa mga nakakalitong requirement ng bagong programa. Narito ang report. Simula sa Lunes, March 31, maaari nang mag-apply ang mga Filipino caregiver sa bagong Home Care Worker Immigration Pilot Program ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada o IRCC. Pero paglilinaw ni Michael Corrales, isang Canadian-based registered immigration consultant, ang bubuksan muna ay ang mga aplikasyon para sa mga caregiver na nasa Canada na. Kailangan din may valid work permit, may work experience at may aktual na job offer. So sa qualifying work experience po, you need 6 months of continuous full-time and relevant work in the last 3 years. Apat po na NOC codes yung tatanggapin as work experience. So yung sa home child care provider po, ito po yung NOC 44100. Early childhood educator and assistants, ito po yung NOC 42202. Tapos meron din po yung NOC for home support and caregivers 44101. And the last one is yung nurse aides or yung mga PSW yung tinatawag ng Pilipino, NOC 33102. So apat po yung kikilalaning work experience. Pero ang kalituhan anya ay pagdating sa aktual na job offer na nagiging problema ng ilang aplikante. Pagdating po sa actual job offer, dalawa lang po yung kikilalanin na job offer. Ito po yung home child care provider, yung 44100, tsaka po yung home support worker na 44101. So yung mga workers in Canada, marami po sa kanila na ang akala, ito yung work experience ko, qualified na ako. So work experience is actually different from the job offer that you will submit on the portal. Kailangan anya malinaw na ang job offer na isusumite ay pasok sa hinihingi ng Canada. So doon po tayo mag-ingat kasi yung iba, akala nila porket na secure na nila yung job offer as let's say personal support worker, akala nila yun na yun. Pero kailangan yung job offer nyo mag-align dun po sa dalawang NOC, yung home child care provider or yung home support worker NOC codes respectively. So dito po nagkakamali yung iba, unfortunately. And kahit dalawang work experience ang apat na work experience ang kikilalanin, dalawang job offer na NOC codes lang po ang pwedeng i-apply. Nagbigay ng isang halimbawa si Corrales para mas maintindihan ng mga kababayan ang kalituhan. For example, kinikilala po yung early childhood educators. So ang setting po nito mga daycare, for example, versus ang home child care provider, ang setting nito normally po household. Nag-aalaga ng bata sa bahay versus you are an early childhood educator in a daycare, for example. Parehong bata yung inaalagaan, but the work setting is different. So kaya po masabi natin na yung work experience related, pero yung job offer hindi siya magkapareho kasi magkaiba po ng NOC, for example, magkaiba din ng tier level. Bagamat sa Lunes na bubuksan ang para sa mga nasa Canada na, wala pang linaw sa ngayon kung kailan bubuksan ang aplikasyon para sa mga nasa ibang bansa kabilang ang Pilipinas. So later date po ang kanilang sinasabi. Pero kung titignan po natin yung latest release ng Canada Gazette, I think for 2025 and 2026 yung quota nila ay nakalagay pa doon ay 0. Would this change? We don't know yet kasi hindi pa siya nagre-reflect sa official canada.ca announcements nila. Nasa Canada Gazette pa lamang po. Maaari anyang bisitahin ang website ng canada.ca at hanapin ang Home Care Worker Immigration Pilot para sa mga detalye kung paano at ano ang mga kailangang dokumento. Opsyon din anya na kumonsulta ang mga caregiver sa mga lehitimong immigration consultant at lawyer para hindi maligaw sa mga pabago-bagong polisiya ng Immigration Canada.